Bahagya akong nalungkot, ngayon kasi ang lipad ni nanay at Mr. Verhel patungong Paris, para sa kanilang honeymoon. Pinakiusapan din ako ng mag-asawa, na saka na ako bumalik sa probinsya, kapag makabalik na daw ang mga ito ng Pinas. Hindi na rin kasi nila ako napigilan sa gusto ko. At saka, miss na miss ko na si Antefe. Panay ang pakikipag-usap ko dito sa pamamagitan ng video call, nagkumustahan din sila ni nanay. Hayaan mo, may pasalubong ako para sa iyo pag-uwi ko ng Pinas, ani nanay na para bang isa akong batang nanghihingi ng pasalubong. Salamat po, pero okay lang kahit walang pasalubong. Kapag kuwan ay bumaling naman ito kay Dana at Sian. Tahimik lang na nakikinig si Sian at Dana sa usapan naming mag-ina. Siyempre, andoon pa rin sa mukha ni Sian ang halatang disgusto sa akin. Wala akong paki sa kanya. Basta ang iniisip ko ngayon ay makakauwi na rin ako ng probinsya sa wakas. May kikiusap sana ako sa inyo, please pakibantayan naman itong si Isabel. Alam niyo naman na bago pa itong anak ko dito sa Maynila. Palihim kong sinulyapan si Sian. Ang sarap sabitan ng itim na kaldero ang nguso nitong nagkandatulas dahil sa pagsimangot. Of course tita, I mean mommy, natatawang tugon ni Dana. Okay lang ba kung mommy na ang itawag ko po sa inyo from now on? Siyempre, tugon ni nanay. Okay lang sa akin kahit tita o alin sa dalawa. Nakangiting niyakap ni Dana si nanay. Thanks po, huwag po kayong mag-alala, ipapasyal ko po palagi si Isabel, para naman hindi siya mabor dito sa bahay. Ilang sandali lang ay bumaba na si Mr. Verhel, habang bitbit ang kanilang maletang dadalhin sa biyahe. I'm glad na nandito kayo mga anak, anito at bumaling kay Sian, Sian, son, may usapan tayo alam mo na iyon, at huwag mong kalilimutan, narinig kong wika ni Mr. Verhel. Yes dad, halos pabuulong na tugon ni Sian sa ama. At kayo beautiful ladies, behave kayo dito. You can go anywhere shopping, but in one condition, huwag magpapagabi. At kung balak nyo namang mag-dinner sa labas, sa restaurant na ng kuya nyo. So that he can look after you. Agree, Sian. Marahang tumungo si Sian, at kapag kuwan ay sumulyap ito sa akin. As usual, masama na naman ang tinging ipinukol nito sa akin, pero wala akong pakialam. Girls, si Sian ang makakasama nyo dito sa bahay. Pinakiusapan ko siya na huwag na muna siyang uuwi doon sa kanyang bahay sa Cavite, hanggat di kami nakakabalik ng mommy nyo. So girls, wala kayong dapat ipag-alala. Nandyan rin naman ang mga security guards, secure na secure kayo. Congrats po pala sa inyong dalawa ni Nanay Mr. Verhel. Too formal, hindi ba sinabi ko na sa iyo, na you can call me daddy too? Mabilis na wika nito. Alanganin akong ngumiti nang mapansin ang madilim na anyo ng mukha ni Sian. Ay sige po, daddy, saad ko at sinadya kong parinig iyon kay Sian, upang mas lalo itong inisin. Thank you hiha. Ilang sandali lang ay nagtungo na sa airport ang bagong mag-asawa. Hindi na rin pumayag pa ang mag-asawa na sumama kaming tatlo sa airport, upang sana ay ihatid ang mga ito. Ganoon ba talaga kapag bagong kasal, lumilipad patungong ibang bansa para sa honeymoon? Curious din ako kung ano ang ginagawa sa honeymoon. Maangkong tanong kay Dana nang sa wakas ay nakaalis na ang bagong mag-asawa. Hindi naman lahat ng bagong kasal lumilipad, para lumabas ng bansa, it depends on the two couples' plan. Kadalasan dito lang sila sa Pilipinas. Siyempre pinipili nila ang mga lugar na magaganda, at makakapag-bond sila together na walang istorbo, paliwanag ni Dana. At sa tanong mo naman kung ano ang ginagawa sa gitna ng honeymoon, based sa nakikita ko sa mga movie, ani Dana sabay bulong sa tainga ko. They will make love together to make a baby, natatawang wika nito. Hindi ako makapaniwalang tumingin kay Dana. Sa tingin mo ba makakabuo pa sila? Natatawa kong tanong. Siguro, Dad is just 45 years old. And Mommy Regina is too young, she's just 39, right? Oo nga pala, makakabuo pa siguro ang mga ganoong edad. May iba nga mas matanda pa sa kanila, pero nakakabuo pa rin naman. Excited na akong magkaroon ng kapatid, bulong ni Dana. Ako rin. Kinabukasan ay namasyal kami ni Dana sa mall. First time kong nakapasok sa ganoon kagandang lugar. Maraming nakakamanghang mga bagay sa loob. Isa na doon ay ang hagdan ng umaandar. Escalator tawag doon, ani Dana nang tanungin ko.
Yung pinto na sumasara, bumubukas at umaandar. Anong tawag doon? Hamalakhak si Dana. Elevator. Halos nalibot na namin ang kabuuan ng mall. Tinulungan rin ako nitong mamili ng mga damit, kahit panay ang tanggi ko, panay din naman ang pamimilit nito. Sige na, di ba uuwi ka na ng probinsya, dapat may baon kang bagong damit. Nakakahiyaman ay hindi na rin ako tumanggi pa. Binigyan naman ako ng allowance ni nanay at ni Mr. Verhel, pero hindi ko muna gagalawin iyon. Malaking tulong iyon para sa pag-aaral ko, kahit pa sinabi ng mag-asawa na sila na ang bahala sa gastusin ko sa paaralan doon sa probinsya, hindi ko sasamantalahin ang pagkakataong iyon. Malaking tulong na ang perang bigay nila sa akin. Ito bagay ito sayo. Ani Dana sabay abot sa akin ng dress na floral. Maganda yun ngunit hanggang hita lang ang itinaas nyon. Ayaw kong may makakita sa legs ko. Ay hindi ko kiriyan. To be honest, para talagang panglola yang palagi mong suot. Siguro this time ay panahon na para naman mag-transform ka. Maganda ka na, at sa tingin ko mas lalo ka pang gaganda kung mga sexy ang kasuotan mo. Ayaw ko. Sige na ayaw mo ba nun, mas lalo kang magiging maganda sa mga mata ni Rigor. Natigilan ako. Speaking of Rigor, wala pa pala itong paramdam sa akin, simula nang umalis ako. Ni sa text o tawag ay wala akong natanggap na kumusta. Hindi rin ito nagre-reply sa mga texts ko. O bakit bigla kang nalungkot? Puna ni Dana nang mapansin ang pananahimik ko. Wala, sige bilhin na natin ito. Saad ko at muling sinuri ang dress. Bahala na kung hindi ako komportableng magsuot ng mga ganoon. Siguro masasanay din ako pagdating ng panahon. Miss, will you please accompany her to the fitting room? Saad ni Dana sa sales lady. This way, ma'am. Magiliw na saad ng sales lady. Pumasok na ako sa sinasabing fitting room. Tahimik kong hinubad ang aking kasuotan, upang isuot ang dress. Napaawang ang labi ko nang makita ang katawan ko sa salamin. Ang ganda at bagay na bagay pala sa akin ang ganoong damit. Lumabas ako upang ipakita kay Dana ang kabuuan ko. Maging ito man ay napanganga, habang pinagmamasdan ako mula ulo hanggang paa. Is that you, Isabel? Namamanghang tanong nito. Marahan akong tumawa. Siyempre, kung makareact ka naman, parang naglagay ako ng make-up sa mukha. Damit ko lang naman ang naiba, natatawa kong tugon. Mabilis akong hinela ni Dana, at muling pinasadahan ng tingin. You're so sexy. Hindi ko akalain na sa loob ng malaki at malalola basyang mong damit, ay may itinatago palang kasiksehan doon. Just like the wedding of Mommy Regina and Daddy. Bulalas nito. Hindi mo ba alam na malalagkit ang mga tingin sa'yo ng mga friends ni Kuya sa kasal? Natigilan ako. Wala naman akong napansin na ganoon. There's someone who wants to approach you that time, anito na ikinatigil ko. Sino? One of Kuya Sian friends. Pero malas lang kasi binara kaagad ni Kuya. Napaawang ang mga labi ko dahil sa narinig. Bakit niya naman gagawin iyon? Bakit niya naman binara? Tanong ko at ramdam ko ang biglang pagrigaw doon ng puso ko. Bakit parang may gusto akong asahan mula sa mga katagang iyon? I don't know, anito. Hindi na ako nagsalita pa. Alam mo sis, tuwang-tuwa kami sa'yo noong wedding. Paano kasi, masyado kang inosente sa mga bagay-bagay. Iyon ang araw na kahiyahiyan na naganap sa tanang buhay ko. Hindi ko iyon makakalimutan. Bumili tayo ng maraming damit. At afterwards, we will go to beauty salon. Anong gagawin natin doon? Maangkong tanong. Bumunghalit ng tawa si Dana. Of course magpapaganda. Kaya nga beauty salon di ba? Hindi naman siguro kailangan. Alam kong maganda na ako, biro ko. Alam ko rin naman iyan. Ipapatuwid din natin ang buhok mo, at kakulayan na rin para sunod sa uso. At para nulok ka sa mga marites doon sa probinsya, anito. At higit sa lahat, mas lalong mai-inlove sa'yo ang Rigor mo. Labag man sa aking kalooban, ay ginawa ko lahat ng sinabi ni Dana. Hindi ko akalain na may igagande pa pala ako. Hindi pa rin ako makapaniwala habang pinagmamasdan ang sarili ko sa harap ng malaking salamin. Pakiramdam ko hindi ako iyon. Sa kasal kasi ni nanay, ay hindi ko ipinatuwid ang buhok ko, kahit anong pilit nila ay hindi ko ginawa. Now, mag-dinner naman tayo. Kinabahan ako nang marinig ang sinabi ni Dana. Alam kong doon kami magdi-dinner sa restaurant ni Sian. Saan? Siyempre doon sa restaurant ni Kuya.
Pwede bang sa iba na lang? Alam kong umiiwas ka kay kuya pero, I suggest, huwag mo na lang siyang pansinin para walang gulo. Ewan ko ba dyan sa kuya ko, ang init talaga ng dugo niya sa'yo. Doon nga kami nag-dinner ni Dana. Saglit muna ako nitong iniwan mula sa mesang kinauukupahan namin, para puntahan at kausapin si Sian. Mga ilang sandali lang ay bumalik na agad si Dana, ngunit hindi ko inaasahan na kasama nito si Sian. Sobrang seryoso ng mukha nito. Hi, kasama ko si kuya. He wants to join us. Hindi ako makapaniwalang tumitig kay Sian, at pansin kong natigilan ito. Hinagod ako nito ng tingin. Pansin ko rin na nakatutok ito sa suot kong damit na bahagyang nakalitaw ang dibdib ko. Nakaramdam tuloy ako ng hiya. Magkasabay na umupo si Dana at Sian paharap sa kinaroroonan kong upuan. Pansin ko ang madalas nitong pagsulyap sa akin at take note, hindi sulyap na nakamamatay. At ano naman ang gusto mong palabasin, Isabel? Tanong ko sa aking sarili. Katulad ng sinabi ni Dana, hindi ko pinansin pa si Sian. Tahimik lang akong ngumunguya, hindi ko alam. Pero hindi ko narinig ang pagrereklamo nito mula sa pagkakamay ko. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako marunong gumamit ng mga kubyertos. Kain lang ako ng kain. Isn't she lovely? Narinig kong tanong ni Dana kay Sian, at ako naman ay napatigil sa pagsubo. Nakayuko lang ako at muling samubo. Kunwari hindi ko narinig ang sinabi ni Dana. Hindi ko alam pero parang ramdam ko agad ang pagdagandong ng aking puso. Palihim kong hinihintay ang sagot ni Sian. Lovely. Balik tanong sa kapatid. There's no changes, nakasimangot nitong tugon na ikinagulat naman ni Dana. What? Bulalas nito. No changes pa rin sa'yo ang ginawa kong makeover kay Isabel. Hindi makapaniwalang tanong ni Dana. This time ay nagangat ako ng tingin. Nakita ko ang pangungunot ng noo ni Sian, habang sumusubo. Sakto rin na nagangat ito ng tingin, at nagkasalubong ang aming mga mata. Hindi ko alam pero parang may napansin ako sa paraan ng pagtitig nito, ngunit mabilis kong iwinaglit iyon sa isipan ko. Malamang ang kasunod yun ay lalaitin na naman ako. Ang probinsyana, kahit anong bihis ay mananatiling probinsyana, that's why there is no changes from her, mapanglait na wika ni Sian. Nagkatinginan kami ni Dana, ngunit wala ni anumang salitang lumabas mula sa aming mga bibig. Tahimik lang akong sumusubo, ganoon din si Dana. Kahit nakayuko ako, mula sa gilid ng mga mata ko, ay alam kong nakatitig sa akin si Sian. Sinadya kong nagtaas ng tingin, ngunit kaagad din ito umiwas ng tingin. Umirap lang ako at muling samubo. Pagkatapos ng dinner, wala akong nagawa noong sabihin ni Dana na kay Sian na ako makikisabay pag-uwi. Naalala kasi ni Dana na may usapan pala ito, at ng doktor nitong boyfriend na magkita. Pasensya na kuya, ani Dana. Isabel, naghihintay na kasi siya sa akin. May time limit ako para sa pag-uwi mo Dana, madilim ang anyo ng mukha na saad ni Sian. I know kuya Sian, bakit hindi ka na lang niya dito sunduin, instead na ikaw pa ang magpunta sa kanya. Narinig kong inis na tura ni Sian sa kapatid, ako naman ay tahimik lang na nakikinig sa dalawa. Sino ba ang lalaki sa inyong dalawa ng doktor na iyon? Di ba siya? Dapat sinusundo ka niya dito, ano? Call him and I will talk to him. Ramdam ko ang galit mula sa mukha ni Sian. Napaisip ako, ganito rin ba itong magmalasakit kung sakaling magka-girlfriend na ito? Masyadong stricto at overprotective. Kandaugaga si Dana sa pagtipa ng numero ng kanyang nobyo, ngunit can't be reached na ito. It would be better if we just go home right now. Anito at mabilis na humakbang patungo sa kinaroroonan ng kotse nito. Nakahinga naman ako ng maluwag. Akala ko pa naman makakasabay ko na si Sian sa iisang kotse. Mabuti na lang at hindi pinayagan si Dana ni Sian. At dahil may dalang kotse si Dana, sa kotse na nito ako muling sumakay. Pagdating ng bahay, kahit nakaramdam ako ng kapaguran, ay nagawa ko pa rin ang ihanda ang aking mga gamit pauwi ng probinsya. Sa totoo lang, nahahati talaga ang isip ko. Parang gusto kong manatili dito, ngunit may bahagi rin ng isipan ko ang tumututol. We will miss you, Isabel. Bigla akong napalingon, nakatayo si Dana sa bungad ng pintuan, habang pinagmamasdan ang ginagawa ko. Ngumiti ako at hinarap ito. Ako rin. Sino ba ang hindi makakamiss? Ang bait-bait ninyo sa akin,
Kahit bago pa lang ako dito. Itinuring niyo ako na parang tunay na pamilya. Si Kuya Sian lang ang hindi, malungkot nitong wika. Pagpasensyahan mo na si Kuya, magbabago din iyon. Okay lang. Aalis na rin naman ako, di ba? Okay lang talaga. Kapag kuwan ay tinulungan na rin ako nitong maghanda ng mga gamit ko. Mas mabuting handa na ang lahat, para pagbalik ni nanay ay makakaalis na ako agad. Let's watch movie, narinig kong wika nito. Hindi na rin ako tumanggi pa, mamimiss ko kasi ito. Nagtungo kami sa sala, ngunit natigilan ako nang mamataan doon si Sian at mag-isang nanunood. Siguro sa kwarto ko na lang tayo manood, nag-aalangan kong wika. Okay lang iyan, huwag mo na lang pansinin si Kuya, bulong nito at humakbang patungo sa kinaroroonan ni Sian. Tinabihan nito ang kapatid at ako naman ay umupo sa pinakadulong bahagi ng malambot na sofa. Hi Kuya, pwede maki-join sa panunood? Ani Dana. Sure. Ani Sian na nanatiling nakatutok ang paningin sa pinapanood. Nakita kong English love story ang pinapanood nito. Para na rin akong nawalan bigla ng gana. Sure akong dudugo na naman ang ilong ko nito. I was with Isabel, nag-aalangang saad ni Dana sabay sulyap sa akin. Marahan lang akong ngumiti, nakita kong dahan daw ang sumulyap sa akin si Sian, pero saglit lang iyon kasi, kaagad itong nagbaling ng tingin sa pinapanood. Tahimik lang kaming tatlo, habang nanunood. At dahil hindi ko nagustuhan ang pinapanood, naisipan ko na lang na ipikit ang mga mata ko, nang makaramdam na ng labis na antok. Kinabukasan ay nagtaka ako nang magising ako mismo sa loob ng kwarto ko. Mabilis akong bumangon upang maligo. At pagkatapos ay napagpasyahan kong tunguhin ang kwarto ni Dana. Nakailang katok rin ako, bago bumukas ang pinto at bumungad sa akin ang inaantok pang si Dana. Good morning, pasensya ka na kung ginising kita. May gusto lang sana akong itanong. What is it? Sa pagkakatanda ko, nakatulog ako sa sala kagabi. So paano ako napunta sa kwarto ko? Kunot noo kong tanong. Ngumiti si Dana at hinawakan ang mga palad ko. Binuhat ka ni Kuya Sian. Halos lumuwa ang eyeballs ko dahil sa narinig. Parang bigla akong nahiya. Hindi ko akalain na gagawin iyon sa akin ni Sian ang bagay na iyon. I think, that is the sign na unti-unti na siyang nagbabago sa'yo. Malay mo, hingiin din niya sa'yo na huwag kang umalis, nakangiting wika nito. Sa halip na matuwa, hindi ko naramdaman iyon. Imposible ang bagay na sinasabi ni Dana. Sige, iyon lang. Babalik na ako sa baba. Sabay na tayong mag-breakfast, narinig kong saad ni Dana. Tumungo lang ako at saka bumaba na rin. Pagbaba ko, namataan ko si Sian sa hapagkainan. Nakahanda na ang almusal, at mukhang hindi pa ito nakapagbihis. Sa pagkakaalam ko kasi, ganitong oras ang alis nito patungong restaurant na pag-aari nito. Good morning everyone. Kaagad akong napalingon. Si Dana pababa ng hagdanan. Mabilis ako nitong hinela patungo sa hapagkainan. Good morning Dana. Ani Sian palihim naman akong umismid parang hindi yata ako nag-e-exist sa mga mata nito. Tahimik akong umupo. May lakad ako mamayang gabi, narinig kong saad ni Sian, at nagumpisang sumandok ng pagkain. Saan kuya? Sa Cavite. May party kasi akong dadaluhan, seryosong saad nito. Pwede ba kaming sumama ni Isabel? Mabilis kong pinanlakihan ng mata si Dana upang sawayin ito, ngunit ngisi lang ang naging tugon nito. Boys party iyon. No girls allowed, seryoso nitong tugon at saka uminom ng tubig. Ay sayang, nanghihinayang na wika ni Dana. So kaming dalawa lang ni Dana dito sa bahay. Okay lang iyan, saad ko at saka samubo. And for you to remember, bawal si Isabel sa mga ganoong event. Napaangat ako ng tingin kay Sian. Nagkasalubong ang paningin namin. As usual, madilim na naman ang tinging ipinukol nito sa akin, pero wala talaga akong pakialam sa kanya. Bakit naman? Look, she doesn't even know how to use fork, at iba pang mga kubyertos, mapanglait nitong wika. You know what boodle fight is? Hindi. Wala akong ideya, maang natugon ni Dana. Nakita kong umiling-iling si Sian, at mapangot siyang ngumisi. Doon nababagay si Isabel. Mahilig magkamay at kung samubo parang nakikipagpaligsahan. Totoo lahat ng sinabi nito, ngunit hindi ko maiwasang tubuan ng dalawang sungay sa ulo ko. Mapagpaumanhin akong tiningnan ni Dana, at sumanyas na magpatuloy ako sa pagkain. Pero parang nawala na rin ako kaagad ng gana,
kaya huminto na rin ako, bagay na ikinagulat ni Dana. "Excuse us," saad ko at saka tumayo, at walang lingon likod na lumayo sa kinaroroonan ng dalawa. Dumiretso ako sa veranda, at hinamag ang aking sarili. Totoo man ang lahat ng sinabi ni Sian, ngunit hindi ko maiwasang masaktan. Nasasaktan ako sapagkat sobra-sobra na ang kanyang panlalait sakin. "Hayaan mo na kasi, Isabel. Isipin mo na lang na hindi mo na siya makikita soon," bulong ko sa aking sarili. Lihim ko rin na ipinagdarasal na sana, ay makauwi na kaagad sina nanay, upang mas mapadali ang pag-alis ko sa lugar na iyon. Pagsapit ng hapon, lihim akong nagdiwang nang mamataan ko si Sian na papaalis na ng bahay. Bihis na bihis ito. Kung titingnan mo ang kanyang panlabas na anyo, ay masasabi mong isa siyang napakabait na nilalang ng Diyos, dahil sa sobrang kaguwapuhan nitong taglay. Ngunit ang kanyang panloob na kaanyuan, ay nababalot ng napakaitim na budi. Naipilig ko na lamang ang ulo ko. Siguro mababago din ang ugali nito paglipas ng mga panahon. At kung hindi naman, edi wow, problema niya na iyan. Nandito ako ngayon sa gilid ng pool, at hinihintay si Dana, na pag-usapan kasi namin na tuturuan niya akong lumangoy. Mabilis akong nag-iwas ng tingin nang bigla itong nagangat ng paningin, at alam kong nakatingin siya sa direksyong kinaroroonan ko. Ilang sandali lang ay nakaalis na ito, kaya naman, nakahinga na ako ng maluwag. "Hi Isabel." "Hello, ano, tuturuan mo na ba ako?" "No, I'm sorry pero kailangan mong magbihis, may pupuntahan tayo. One of my friends. May party at imbitado ako, isasama kita. At saka, mukhang malapit ng ikasal iyon. At dahil gusto ko rin makaranas na makapunta sa mga ganoong event, pumayag na kaagad ako." Sian POV. What kind of party is this? Hindi ako makapaniwalang tanong kay Jeric, ang childhood best friend ko, na ngayon ay ilang araw na lang ay ikakasal na rin ito sa longtime girlfriend nito. Ito ang nakaisip sa nagaganap na stag party ngayon, at ang masaklap, dito pa talaga sa mismong bahay ko nito naisip ang ganapin ang party. Don't you like it? Nakakaloko itong ngumisi sabay kindat. Kapag kuwan ay ibinaling nito ang paningin sa babaeng sumasayaw na nanggaling sa malaking kahon. "Alam mo, imbes na kami ang mag-isip ng ganitong event, inunahan mo pa kami," saad ko. Minsan na rin naming naisipan ang sorpresahin ito sa ganoong paraan, pero kami ang nasorpresa. Ang hot niya pare, naring kung wika ni Mike habang kagat-labi nitong pinagmamasdan ang babaeng sumasayaw sa loob ng malaking kahon. "Actually, para sa inyo talagang ito ang surprise ko na ito. Single pa kayo and always ready to mingle. Hayaan ninyong painitan ang gabi ng babaeng iyan," ani Jeric at saka tumungga ng alak. Wala na rin akong nagawa kundi ang pagmasdan ng babaeng sumasayaw. Wala akong maipipintes sa hubog ng katawan ng babae, mas lalo na sa mukha nitong tila anghel na bumaba mula sa langit. "Come here baby," narinig kong sabi ng katabi kong si Matt. Habang sumasayaw ay dahan-dahan namang lumapit ang dalaga sa kinaroroonan naming couch. Lapit pa, saad naman ni Dexter ang pinakamaluko sa grupo. Sumayaw at pinagbutihan pa ng dalaga ang kanyang performance sa harapan naming mga lalaki. Panay lamang ang pagtungga ko ng alak. Inisa-isang nilapitan ang mga kasamahan ko, hanggang sa ito'y tumapat na sa akin, sumasayaw ito sa harapan ko, at ganoon na lamang ang gulat ko nang bigla itong kumandang sa akin. Mabilis nitong ipinatong ang kanyang mga braso sa balikat ko. "I like you," bulong nito sa aking earlobe. Napuno naman ng sigawan ng mga kasama ko ang silid na iyon. Kahit pabulong niyang sinabi iyon, narinig pa rin namin iyon Sian. "She likes you daw," sigaw ni Dexter. Ngumisi lang ako at hinawakan ang mga balakang nito. Kahit gaano pa ito kaganda, ay wala akong atraksyong nararamdaman towards her. Hindi ko tipo ang ganoong babae. "May surprise pa ako mamaya," narinig kong wika ni Jeric. Hindi ko na ito pinansin pa, sapagkat hindi ako nakawala mula sa babaeng sumasayaw sa akin. "Hi, I am Lexi," anas nito. "Oh, what a nice name." Nakangisi kong bulong. "Sila naman ang aliwin mo," nakangisi kong utos dito, nag-aalangan man, pero sinunod pa rin naman nito ang gusto ko. "Ano?" Hindi ako makapaniwalang saad. "Nandito kami ngayon sa bahay ng kaibigan ni Dana, dahil nga daw sa isang party." Pero ganoon na lamang ang pagkadismaya ko, nang mapagtantong ibang party naman pala ang tinutukoy nito.
Ikakasal na daw itong si Shin, at napagplanuhan daw nito at nang mapapangasawa ang stag party na iyon. Nais lang daw na sorpresahin ng mapapangasawa nito ang tatlo nitong mga kaibigan, na hanggang ngayon ay wala pa rin karelasyon sa buhay. At ang masaklap, ako ang napili nilang ilagay sa kaong iyon upang sumayaw. Hindi ako pokpok. Naalarma kong wika. Narinig ko ang mahihinang tawanan ng tatlong kababaihan. Alam naman namin iyon. Katuwaan lang naman ito, Isabel, saad ni Dana. Hindi kasi kami marunong sumayaw kaya ikaw na lang. Agree, saad ni Shin. Hindi na rin kasi kami nakapag-hire ng dancer. Me too, wika naman ni May. Of course me din, wika rin ni Leila. Napakamot ako sa ulo. Saan nyo ba ako nakitang sumayaw para ako ang piliin nyo? Maangkong tanong. Wala, sabay-sabay pang wika ng tatlo. Katuwaan lang talaga ito. Sasayaw ka lang iyon lang, si May. Sa harapan ng mga lalaki. No way. Mabilis kong tugon. Please, katuwaan lang ito. Para naman may maganda rin tayong memories pag uwi mo ng probinsya. Ani Dana sabay ngisi. Napabuntong hininga na lang ako, at kalaunan ay pumayag na rin. Dahil sa sobrang tuwa ng mga ito, dinumog nila ako ng yakap, at halos hindi na nga ako makahinga dahil sa higpit ng mga yakap nila. Siyan POV. Napatingin ako sa kahon na iyon, habang tumutungga ng alak. Gusto ko na sanang umuwi, dahil nakaramdam na ako ng labis na pagkahilo dahil sa alak na nainom ko, ngunit pinigilan ako ng mga kaibigan ko. Uuwi ka. Bahay mo naman ito diba? Ani Jeric. At may isa pa akong surprise na chikas. Nasa kahon na siya dude. Bumaling ako sa hindi pa bumubukas na kahon, at muling bumaling kay Jeric. Kabilin-bilina ni Daddy na huwag pababayaan ang dalawa sa bahay, saad ko na ang tinutukoy ay ang kapatid ko at ang probinsya ng si Isabel. Okay pero pakiusap, last na ito. Isa na lang talaga. Marahan akong tumungo, ilang sandali lang ay pumailan lang ang sexy music, dahilan upang magsigawan na naman ang mga kasamahan ko, dahil sa pananabik na makita ang laman ng kahon. Nagsalin ako ng alak at tumungga. Ngunit napatigil ako sa pagtungga nang biglang bumukas ang kahon, at lumabas doon ang maladyosang babae na sobrang ganda ng hubog ng katawan. Dala-dalawa na din ang paningin ko dito, dahil sa kalasingan pero alam kong sobrang ganda nito. Nakakapagpainit ng kalamnan ko ang kasuotan nito. She was wearing a hot and sexy dress na sobrang nipas, at kitang-kita ang panloob nitong kasuotan. Napasinghap ako nang may maramdamang gumalaw na nilalang mula sa loob ng suot ko. Nakakapagtakang hindi ko naramdaman ang ganoong pag-iinit sa naunang babaeng sumayaw kanina. Naghiyawan ang mga kasamahan ko, nang dahan-daang lumabas mula sa kahon ang babae gamit ang napakatamis nitong ngiti, subalit, natigilan ako nang mapagsino ang babaeng sumasayaw, Isabel. Paano napunta dito ang babaeng iyon? Mataman kong pinagmasdan ang napakaganda nitong katawan. Mas lalo akong nag-init ng dam ako ang paningin ko sa malasutla nitong balat sa hita. Bigla lumitaw sa isipan ko ang mga araw na iyon. Ang araw kung saan, unang dumampi ang mga labi ko sa makinis nitong balat. Habang pilit na itinataas ang garter na iyon sa kanyang hita. Hanggang ngayon nga, ay hindi pa din ako makapaniwalang may itinatago palang kagandahan ng katawan sa loob ng old-fashioned nitong damit, na palagi nitong suot. Hindi ko rin inakala noong araw na iyon, na ganoon pala kaganda ang dalaga, lalo na at hindi nito suot ang kanyang makapal na salamin, na nagiging dahilan upang matakpan ang kagandahan nitong taglay. At mas lalong nakakapagpahina ng kalamnan ko ang paraan ng pagsayaw nito. Na tila ba ako'y naaakit dahil sa kakaibang galaw nito. You're sexy, Isabel. Bigla rin sumagi sa isipan ko ang nangyari kagabi. Hindi ko alam at kung paano ko napagpasyahang buhatin ang dalaga, habang ito'y mahimbing na natutulog sa sofa. Binuhat ko ito patungo sa kanyang silid, at hindi ko akalain na ganoon pala kaganda ang dalaga sa malapitan. At sobrang bango pa nito.